Project Molar support sinagawa sa Emilio C. Palaming Elementary School sa Bayan ng Bautista. Detalye ng balita mula kay Marbian Bergabilla. Marbian? Yes, good morning, kapartner. Isinagawa ang Project Molar support sa Emilio C. Palaming Elementary School sa Bayan ng Bautista, Pangasinan sa pangunan ng Philippine Dental Association o PDA, katuwang Department of Health o DOH at National Association of Dentists. Layunin ng programa na palakasin ang advokasya para sa wastong kalinisan at pangangalaga sa ngipin ng kabataan. Ang Project Molar Support ay nagbibigay ng kaalaman at aktual na serbisyo upang masiguro na ang mga bata ay lumaking may malusog na pangatawan at magandang ngiti. Dumalo rin si Bautista may Rosemary Gakuktan bilang suporta sa nasabing programa at naghatid ng kanyang mensahe ng pasasalamat at suporta sa mga partner institution na patuloy na nagbibigay ng serbisyo para sa kalusugan ng mga mag-aaral at pamilyang Bautistanian. Para sa Diyos sa Pilipinas, lumahal sa Vian Vergabilla, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, DTI Region 1 nilunsad ang Region 1 MSME Champions 2025. Ang detalye naman ng balita mula kay Marcila Balquarcila. Inilunsad ng Department of Trade and Industry or DTI Region 1 ang Region 1 MSME Champions 2025 celebrating excellence empowering enterprises. Ito ay bilang pagkilala sa mahalagang papel ng micro, small and medium enterprises o MSME at mga consumer sa rehiyon. Tampok sa programa ang pagkilala sa outstanding businesses and individuals, kasabay rin sa aktibidad at presentasyon ng National MED Plan 2020-2028 at ang Localized Region 1 MSMED Plan 2026-2028. Para sa Pilipinas pong mahal sila ba papartner sa balita at servisyo. Dagdag pa ang balita, DTI or Ubingan LGU nagsagawa ng upcycling activity sa pangunguna ni may higit 365,000 turista bumisita sa bayan ng Bolinao sa unang 7 buwan ng 2025. Ang detalye ng balita mula kay Kapar Lerna Hernandez. Kapar Lerna. Yes, kapag Lerna, kapag tala ng 365,491 day tour tourists ang bayan ng Bolinao, Pangasinan, mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, kabilang dito ang 12,688 na foreign tourists. Kilala ang Bolinao bilang isa sa mga pangunahing tourist destinations sa probinsya. Isa na dito ang Patar Beach na tinaguri ang icon ng bayan. Sa panayam ng Vizor Sancha Radio kay Marlene P. Rayat, Tourism Officer 1 ng Bolinao, sinabi nito na bukod sa Patar Beach, marami pang magagandang lugar na ipinagmamalaki ang Bolinao. Sunshine News Blast. Gusto doon sa Patar Beach mo namin, yung Bolinao Falls din po ma'am. And then yung Balinasay River kasi may river cruise din po doon na in-offer. And then po yung mga caves. Dahil hindi lang po isa yung cave namin, kung 3 po. At soon po yung gagawin po na project na i-start po yung sa Tourism Champion Challenge po, yung Silake Island tour po sa Giant Clams po. Dagdag pa ni Rayat, inaasahan nila na lalo pang dadami ang mga turistang bibisita sa kanilang bayan, lalo na papalapit na ang Burma. Sunshine News Blast. Ma'am, siguro after po nitong mga bagyo kasi malapit na po yung Burma, saan po natin yung influx na naman ng mga guests po natin. Tapos yung mga estudyante after po siguro mas semester break po nila, babalik po sila dito kasi parang hindi na rin po kasi nag-o-off-peak dito pag medyo kilala na rin po ang Bolinao na destination po ngayon. Kumpiyansa naman ang Tourism Office ng Bolinao na unti-unti nang manumbalik ang sigla ng mga turista na mamasyal sa bayan matapos ang pandemya. Kaya naman,
Inaanyayahan nila ang lahat ng bibisitahin ng Bulinaw upang masaksihan ang kagandahan ng kanilang mga tanawin at madiskubre ang tinatawag na wow sa Bulinaw. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Learner Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Sunshine News Flash. Sa iba pang mga balita, sugat ang Luzon Hornbill or ibong tariktik na iligtas sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ang detalye mula kay Sheila Balog. Sheila. Nailigtas ang isang Luzon Hornbill o kilabis sa lokal na ibong tariktik na may sugat sa pakpak sa barangay Saud, Pagudpud, Ilocos Norte. Ito ay kinumpirma ng Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro Officer Jose Morata. Ayon kay Morata, isang residente na nakita sa sugatang ibon at agad niya itong i-turn over sa Menro. Ang Luzon Tariktik Hornbill ay isang katutubo sa kagubatan ng Luzon at sa Karatig Isla na hilagang bahagi ng bansa. Ang ibon ay protektado sa ilalim ng batas na RA 9147 o Wildlife Resources Protection and Conservation Act, kaya bawal ang poaching, illegal hunting at possession na walang tamang dokumento. Kukupin ng Menro ang nasabing ibon, pansamantala hanggang sa ito ay maging handa na para sa pagpapalaya. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa balita at sa... Sunshine News Flash. Samantala, Uminga del Gio nagsagawa ng upcycling activity sa pangunguna ng Municipal Environment and Natural Resources Office. Ang balita mula kay Lerna Hernandez. Lerna. Mamalaking isinagawa ng pamalaang bayan ng Umingan ang upcycling activity sa panguna ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO. Ang aktibidad ay may temang Reuse, Recycle, and Recover Strategies in Solid Waste Management. Isinagawa ang 3 araw na aktibidad sa Old FD Session Hall ng nasabing bayan simula August 18 hanggang 20 ng taong ito. Ayon sa Umingan LGU, ipinamalas ng inisyatibong ito ang pagkamalikhain at pagiging mapapamaraan ng mga komunidad sa pagbabagong anyo ng mga itinaping materyales tungo sa pakipakinabang na makakalikasang produkto. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Learner Hernandez, kapartner mo sa balita at sa servisyo. Sunshine. Sa uling detalye na ating balita regional, pamahalaang bayan ng San Jacinto nagkaloob ng assistive device para sa mga kababayan dito. Ang detalye mula kay Kaparbian Bergabilla. Kaparbian. Tumanggap ang ilang mga kababayan ng bayan ng San Jacinto ng assistive device gaya ng wheelchair at quad cane. Ito ay handog ng pamahalaang bayan ng San Jacinto sa pamuno ni Mayor Leo de Vera at itinagkaloob sa mga benepisyaryo sa pangunguna ng Municipal Administrator Rosalie Esalios. Layunin ng programa na mapabuti ang mga kalagayan at mapagaan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga kababayan ng San Jacinto na nangailangan ng mga sabing kagamitan. Ayon sa San Jacinto LGU, ipinakita ng lokal na pamahalaan ang patuloy na malasakit na pagtutok nito sa kapakanan ng bawat mamayan na sasakupan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal si Dian Vergabilla, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Flash. Samantala, pagkain para sa mga batang mag-aaral sa barangay Salaping o personal na ihatid, Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Ang detalye ng balita mula kay Sheila Balog. Sheila. Personal na ihatid ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang food supplies para sa mga mag-aaral sa Salapingaw Elementary School at Salapingaw National High School. Ayon kay Mayor Fernandez, ang mga nasabing paralan ang pilot schools para sa bagong programa ng lungsod, katuwang ng School Parent Teachers Association at City Nutrition Office. Ang programa ay gagabay sa nutrisyon sa mga identified undernourished na mga batang mag-aaral sa paaralan. Kasabay rito, sinuri rin ang alkalde ang sitwasyon ng Salapingaw Elementary School para sa proposed infrastructure projects
at site development ng paralan kasama ng OIC ng paralan na si Mila Soles. Hayag ni Mayor Fernandez, maglalaan ang pamahalang lungsod ng budget para sa 3-story building site development sa paralan at repainting ng school gym. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Bano, kapartner mo sa balita at Sunshine News Flash. Samantala, Dar, pinalakas ang mga magsasaka ng Caraga sa pamamagitan ng mahigit or abot ng almost 60 million suporta sa pagsasaka. Ang detalye mula kay Barbien Bergabinya. Barbien? Ipinamahagi ng Department of Agrarian Reform o DAR ang 59.99 million pisong halaga ng makinarya, kagamitan at mga input sa pagsasaka sa ginanap na malawakang pamamahagi ng mga titulo ng lupa at pagkakansela na utang sa Dato Lipos, Makapandong Cultural Center sa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Nagkaloob ang DAR ng 138 unit ng makinarya at kagamitan sa pagsasaka sa 32 Agrarian Reform Beneficiaries Organizations or ARBOs na pakinabangan ng 2,878 Agrarian Reform Beneficiaries or ARBs sa buong rehiyon. Kabilang dito ang mga traktora, rice harvesters, drying at milling facilities, mushroom houses, sprayers, water pumps at grass cutters. Bukod dito, namahagi rin ang ahensya ng 19.9 milyong piso halaga ng farm input tulad ng 23,520 na sako na binhi, pataba at iba pang gamit sa sakahan sa 133 arbos mula sa 68 munisipalidad na makatutulong sa 12,588 arbs sa kanilang pagtatanim. Kabilang sa pinakamahalagang serbisyo ang 5 milyong pisong solar multi-power station na ay pinagkaloob sa Butuan Agusan Farmers Cooperative, ang kauna-unahang sa reyon ng Caraga. Para sa Diyos sa Pilipinas, sumati si Dian Bergabinya, kapartner mo sa balita at sa review. Sunshine News Flash.